Ayun, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan ang tungkol po sa halalan. So, isi-share ko lamang po sa inyo mga idol at mga kababayan, ito pong post ng inyong maasahan. Ayan po, makikita niyo po sa screen natin. Ipinost po nila ito noong October 15 pa po. Ito po ay patungkol sa survey na isinagawa po ng Tangery doon po sa panukala ni Senator Alan Peter Cayetano na snap election. So sakaling matuloy po yun pong snap election, ito po yung mga kandidato na napupusuan ng atin pong mga kababayan sa pagka-senador. Ito po, babasahin ko po sa inyo itong kanilang post. Nagsagawa ng survey ang Tangery noong October 6 to October 7 para sa mga senador sakaling matuloy ang rekomendasyon ni Senator Alan Peter Cayetano na snap election. So napakaliwanag mga bayan Sa isinagawang survey, nanguna dito si Pasig City Mayor Vico Soto na nakakuha ng 63% na sinundan naman mga kabayan ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumaguso na mayroon pong 45% mga bayan. At pangatlo po dito si dating Senadora Grace po na mayroon pong 41% mga bayan. At sinundan sila ng nina-acting Davao City Mayor Basti Duterte at ng kapatid nitong si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte mga bayan. Pasok din sa survey sina Bintulpo at DepEd Secretary Sani Angara. So mabuti pa ay basahin po natin itong kanilang mga porsyento sa pagkasunod-sunod para mas maliwanag mga bayan. Ito po ulitin ko po. Nanguna si Vico Soto na nakuha po ng 63% at pangalawa po mga kababayan ay yung yung Yorme po ng Maynila na si Isko Moreno Dumaguso na mayroon pong nakuhang 45% mga kababayan. At pangatlo mga kababayan ay ito pong si yung anak po ni FPG na si Grace po na mayroon pong nakuhang 41% mga kababayan. At pang-apat po ay ito pong si Basti Duterte, yun pong acting Davao City Mayor. Anak po ito ni PRRD na nakakuha po ng 35%. At yung panglima po ay yung kapatid din nitong si Basti Duterte na si Paulo Pulong Duterte na kasalukuyan pong representative or congressman ng Davao City 1st District kung di tayo nagkakamali mga bayan. So ang nakuha po nitong si Paulo Duterte ay 33% mga bayan. At yung pang-anim po ay ito pong si Bintulpo, si Bitag mga bayan. Yung nakuha po niya ay 30%. At yung pang-pito ay ito pong DepEd Secretary na dating senador, si Sani Angara na mayroon pong nakuhang 16%. So yung nakuha pala ni Bintol po ay 15%, samantalang itong si Sani Angara ay 16%. At yung pangwalo mga bayan ay ito pong si Akbayan Party List Representative Chil Jokno na mayroon pong nakuhang 25% mga kababayan. At yung pang-siyam, humabol din itong si Pambansang Kamao. Mabenta pa ba ito? Si Pambansang Kamao Manny Pacquiao. Yung nakuha po niya ay pareho po sila ni Sani Angara, Chil Jokno, at ito pong si Manny Pacquiao na mayroon pong nakuhang 25% mga kababayan. At yun pong pang-sampo ay ito pong dating DILG Secretary, kung di tayo nagkakamali
si Binhor Abalos na mayroon pong 23% na nakuha. At yung pang-11, pang-11 ay ito pong mayor ng Quezon City, si Joy Belmonte na mayroon pong nakuhang 21% mga kababayan. At yung pang-12 po ay ito pong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na mayroon pong nakuhang 20% mga kababayan. At yung pang-13, itong pang-13 po ay ito pong DSWD Secretary Rex Gatchalian na mayroon pong nakuhang 20%. At yung pang-14 ay ito pong si Ronald Llamas. Siya po ay former presidential advisor. 20% din po yung kanyang nakuha. Pare-pareho po sila nitong si Benjamin Magalong, Rex Gatchalian, at ito pong si Ronald Llamas, 20% po yung kanilang nakuha, pare-parehas. At yung pang-15 mga kababayan ay ito pong si Bonifacio Busita na ito po ay former tama po former, anong tawag dito sa kanya? Siya po ay former party list representative. One rider pala ito. Pambihira Ito po one rider party list na si Bonifacio Busita na mayroon pong nakuhang 19% mga kababayan. At yung pang-15 ay ang pang-16 pala ay ito pong si Heidi Mendoza at siya po ay former COA commissioner. 19% din po yung kanyang nakuha. Pareho po sila nitong si Bonifacio Busita. At yung pang-17 mga kababayan ay ito pong si former senator, na dating senador na din, si Francis Tolentino mga bayan na mayroon pong nakuhang 18%. At yung pang-18 ay ito pong former ang tawag dito? PADCOR yata ito. Former PADCOR CSRBP na ngayon po ay abogado na. Ito po ay si Attorney Jamie Bondok na mayroon pong nakuhang 18%. Pareho po sila ni Tolentino. So yung mga binasa ko po mga kabayan, sila po yun pong top 18 na mga napupusuan ng atin pong mga kababayan sakaling matuloy yun pong panukala nitong si Senator Alan Peter Cayetano na pagsasagawa nga po ng snap election. So nanguna po itong Pasig City Mayor, anak ni Vic Soto, na si Vico Soto mga kababayan. At yung pang-18, yung panghuli, ay ito pong si Jamie Bundok. So, tingnan natin mga bayan kung matuloy yung snap election. At ay basahin din po natin yung comment, mga reaction, opinion ng ating pong mga bayan dito sa post na ito. Ito po sayang hindi pa eligible si Miss Kitty Duterte aba. Parang gusto nitong si R.A. Hernale na tumakbo sa pagkasenador, itong si anak ni PRRD na si Miss Kitty Duterte. Yun yung gusto niyang tumakbo. At sabi naman po ni Ren Anastasio, for Esco and Bico, it's real and based on their performance. The rest, no. We need new batch of leaders, young, competent, honest, and good public servant. Ayan, ito naman sabi ni Dexter Kayakay Senator Edo lang ang sakalam. Edo Manzano yata yung gusto niyo po niya na tumakbo mga bayan. So abangan na lang po natin kung talagang matutuloy yung snap election na panukala po nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Pero para sa akin parang malabo po mangyari yan Parang malabo po mga bayan. Pero gayon pa man ay hintayin po natin yun pong presidential election 2028. So, almost 3 years pa po mga bayan, pero mainit na po yung labanan. Lalong-lalo na doon po sa labanan sa pagkapangulo. Na yung iba nga po ay
gusto nila na tumakbo ay ito pong si Vice President Sara Duterte at ito pong si Leni Robredo at ito rin si Risa Hontiveros na manok nitong si Trillanes. At sabi-sabi din ng iba, itong si Vico Soto, baka tumakbo din sa pagka-presidente sa 2028 mga bayan. So abangan na lang po natin yung mga inilalabas na survey nitong Tangeray, Pulse Asia at ng WRN at ng iba pa ng mga nagkakandak ng survey. So hanggang dito muna yung ating update at maraming salamat po sa inyong panonood.